Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jerry Glino at shoutout kay Geng Geng Sanan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sir, mananatili ka sa kama ni Xiaono ngayong gabi. Itinuro ni Xiaono ang isang sulok ng kwarto. May isang simpleng kahoy na kama, na natatakpan ng ilang dayami at pagkatapos ay ilang malambot na tela. Ito ay napakasimple, ngunit ito ay mukhang napakakomportable. May makapal na kubrekama sa ibabaw nito, na nagpaginhawa sa kama. Mayroon itong pangkalahatang malinis na pakiramdam ng init at ginhawa. Halatang natulala si Han Sanchen, kinumpirma ni Han Sanchen na isa lang ang kama sa buong kwarto. Kung gayon, saan ka nakatira? Tanong ni Han Sanchen. Malumanay na umiling ang munting alipin, madami akong nagtatrabaho sa labas sa gabi at hindi masyadong nagpapahinga. Kung talagang pagod na ako at kailangan ko ng umidlip, hahanap na lang ako ng dumi at samandal sa sulok para makapagpahinga sandali. Isn't this good? Otherwise, I'll sleep underground. Si Han Sanchen ay may napakasimpleng ideya, ito ay kama ng babae, at hindi magandang matulog sa kama ng iba. Hindi siya misla na master, kaya makakahanap na lang siya ng makahigaan ng casual saglit. Anyway, hindi naman talaga niya kailangan ng kama na mapagpahingahan, kontento na siya na hindi man lang kailangan magpahinga. Hindi, umiling si Xiaono, medyo matigas ang kanyang mga mata, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na walang puwang para sa pagdududa at pagtatalo. Paano ako magiging magiliw sa mga panauhin? Huwag na nating pag-usapan kung pagtatawanan ako ng mga tao sa nayon dahil sa hindi kakayahang mag-entertain ng mga bisita. Si Xiaono mismo ay hindi makakapasa sa pagsubok na ito. Sa sinabi nito, pumayag man si Han Sanchen o hindi, diretsong hinailan ni Xiaono si Han Sanchen at naglakad papunta sa kama. Ang munting alipin ay parehong makulat at matigas ang ulo, na nagsasabi, ngayong gabi, kahit na ano, dapat kang matulog sa kama, kung hindi, hindi ka titira sa aking bahay. Medyo nanlumo ang ulo ni Han Sanchen, nahihiya siyang tumanggi kahit na sinabi niya ito. Okay, since sabi nung girl, I will stay. Pagkasabi nun, umupo si Han Sanchen sa kama. Tama na. Pagkatapos magsalita ni Xiaono, tumingin siya kay Han Sanchen. Medyo nahiya si Han Sanchen, at saglit na hindi niya alam ang ginagawa nito nang tumingin ito sa kanya. Pagkatapos magmuni-muni, bigla siyang natauhan, pagkatapos ay tapat niyang hinubad ang kanyang sapatos at humiga sa kama. Ang munting alipin ay ngumiti ng may kasiyahan, pagkatapos ay tinulungan si Han Sanchen na hilahin ang kubrekama, at pagkatapos ay tinakpan si Han Sanchen dito. Sinabi ni Xiaono, ang temperatura dito sa aming lugar ay magiging normal sa unang kalahati ng gabi, ngunit ito ay magiging medyo malamig sa ikalawang kalahati ng gabi, at kung minsan ito ay kahit na magyayelo hanggang sa buto. Kaya, kung gusto mong magpahinga, kailangan mong takpan ang iyong sarili ng isang kubrekama. Gayun din, dahil lahat ay nagtatrabaho sa gabi, lalakas ang ingay sa labas, huwag kang masyadong magtaka at magpahinga ka lang ng matiwasay. Halatang mas matanda si Han Sanchen kay Xiaono ng 10 taon, ngunit sa sandaling ito, para siyang sanggol na inaalagaan. Ang kubrekama ay talagang napakakapal, ngunit ito ay medyo malambot, bukod dito, ito ay isang kubrekama na ginawa ng isang batang babae pagkatapos ng lahat, at ito ay palaging may mahinang halimuyak. Tumanggaw si Han Sanchen, naiintindihan ko. Tinakpan din ng maliit na alipin ng kubrekama si Han Sanchen, at ngumiti ng marahan. Sige, kung ganoon, sir, pwede na po kayong magpahinga, lalabas muna ako para magtrabaho, kung may mangyari, tawagan mo lang ako, doon ako magtatrabaho sa labas ng bahay. Muling tumanggaw si Han Sanchen, at ngumiti ng mahina si Xiaono at umatras.
Pagkaalis ng munting alipin, nakahiga na si Han Sanchen sa kama at nahihiya siyang bumangon sandali, kaya paimpol niyang pinagmamasdan ang silid. Ang silid ay talagang napakasimple, na may kakaunting kasangkapan, ngunit hindi ito nakakaramdam ng hindi komportable sa mga tao, lalo pat mahirap. Kung maaari, gusto talaga ni Han Sanchen na magkaroon ng ganitong kwarto na may swing siya. Walang mga komplikadong material na pangangailangan, at walang ganitong uri ng kasangkapan, ito ay ilang simpleng pang-araw-araw na pangangailangan, at pagkatapos ay magtanim ng ilang bukirin, mag-aalaga ng ilang manok at itik, at iba pa, at mamuhay ng isang payak ngunit kasiya siyang buhay. Hoy! Hindi napigilan ni Han Sanchen ang isang mahabang buntong hininga. Ang mga tao, kung minsan ang pagkakaroon ng labis na material na pagnanais ay magdudulot sa kanila ng labis na paghahangad, at tiyak na ang ganitong uri ng material na pagnanais ang dahilan kung bakit ang mga tao ay kailangang magsumikap at magtrabaho ng husto. Sa huli, ang pagtali ng buhay sa mga tao sa linya ng produksyon ay maaaring maging isang magandang bagay para sa lipunan, ngunit ang lahat ay nasa ilalim din ng mataas na presyon. Biglang, nang sabihin niya ito, sumimangot si Han Sanchen, ano ito? Nakatutok ang mga mata ni Han Sanchen sa isang sulok sa loob ng kwarto. Sa pagkakataong ito lang biglang napagtanto ni Han Sanchen na parang may hindi tama. Sa totoo lang, iisa lang ang kwarto sa bahay ni Xiaono, na may kama at ilang pang-araw-araw na pangangailangan, ngunit ang tanging nakapagpaparamdam kay Han Sanchen ay ang silid na ito ay laging nagbibigay ng kakaibang pakiramdam kay Han Sanchen. Sa orihinal, laging alam ni Han Sanchen ang tungkol sa kakaiba, ngunit hindi niya masabi kung nasaan ang kakaiba, ngunit nang itinoon niya ang kanyang mga mata sa malayong sulok, napagtanto niya ang kakaiba sa loob, nasaan na. Sa dulong sulok ng kwarto, may maliit na dambana. Sa pangkalahatan, ang lugar kung saan inilalagay ang dambana ay kadalasang nasa gitna ng bahay, at madalas mayroong isang mesa o isang bagay na katulad nito. Kahit wala, may ipapareserba sa dingding. At doon, direkta itong inilagay sa lupa. Ito ay hindi nakakagulat, dahil ang ilang mga Diyos ay hindi kinakailangang ilagay sa matataas na posisyon. Halimbawa, Diyos ng kusina. Ang Panginoon ng kusina ay kailangan lamang maglagay ng isang dambana sa sulok sa tabi ng kalan, at iyon ay sapat na. Dahil iyon ang teritoryo nito. Meron ding tugang. Siyempre, walang sasamba sa tugang sa bahay, kaya kung tutuusin, ang dapat lang ilagay ay ang dambana ng Diyos ng kusina. Ngunit ito ay nagkataong dambana ng Diyos ng kusina, at biglang natuklasan ni Han Sanchen ang kakaibang bagay tungkol sa kanya. Oo, ang kakaiba sa buong bahay ay walang kalan para sa pagluluto. Kung ang isang tao ay gustong mabuhay, kailangan niyang magkaroon ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit, pabahay at transportasyon. Malinaw naman, ang bahay na ito ay nakakatugon sa tatlong kondisyon, ngunit kulang lamang ito ng kalan para sa pagluluto. Pagkain ang pinakamahalagang bagay para sa mga tao, at ang pagkain ay napakahalaga para sa sinuman. Natural na naramdaman ni Han Sanchen na may mali kapag ang isang mahalagang bagay ay nawawala sa silid, gayunpaman, hindi ito napansin ni Han Sanchen dati. Kung wala ang kalan, ano ang kadalasang kinakain ng munting alipin? Ang babaeng mukhang tahimik at maganda ang ugali ay hindi kakain ng hilaw na pagkain araw-araw, tama ba? Medyo nanlumo ang isip ni Han Sanchen. Gayunpaman, marahil siya ay masyadong naiinip, o marahil siya ay nag-iisip ng labis, pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, hindi mabilang na mga posibilidad ng haka-haka ang lumipad sa isip ni Han Sanchen. Sa huli, nakatulog talaga si Han Sanchen. Pagkagising ko, medyo nanlamig. Ako, kasabay nito, naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng kobrekama sa aking katawan bago ko imulat ang aking mga mata. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakatayo si Xiaono sa kanyang harapan, inaayos ang kama sa kanya. Nang makitang iminulat ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, napaiwas ng tingin si Xiaono na may kaunting kahihiyan, pasensya na po, Ginoo, sa paggising sa inyo. Okay lang, ngumiti si Han Sanchen, ngayong medyo gising na siya. Kitang-kita niya na ang temperatura sa labas ay tila biglang naging napakababa, ang temperaturang ito. Mahinang ngumiti si Xiaono at sinabing, hindi ba sinabi ni Xiaono sa asawa mo na sa ating lugar, lalamag ang panahon sa ikalawang kalahati ng gabi, at maaaring maging napakalamig, sa kasamaang palad,
Tila napakalamig ngayong gabi. Kailangan kong sabihin na talagang napakalamig, kahit na si Han Sanchen ay protektado ng kanyang tunay na enerhiya, malinaw niyang nararamdaman na ang temperatura dito ay naging napakababa. Hindi ko inaasahan na sobrang lamig sa gabi, ngumiti si Han Sanchen. Dumilat siya at tumingin sa pintuan ng bahay, nakasara na ang pinto at naipasok ang pin ng pinto. Hindi ka ba papasok ngayong gabi? Hindi malay na tanong ni Han Sanchen. Malumanay na ngumiti ang munting alipin, sa pangkalahatan kapag masyadong malamig ang panahon, maaga tayong titigil sa trabaho, tutal hindi naman tayo makakapagtrabaho sa ganito kalamig na panahon. Nang marinig ang sagot na ito, ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang ulo sa kahihiyan. Nakalimutan niya saglit. Gayunpaman, nang ibinaba niya ang kanyang ulo, napagtanto ni Han Sanchen na ang mga damit ni Xiaono ay talagang napakanipis, ngayon ay hindi siya komportable kahit sa ilalim ng kubrekama at medyo giniginaw. Kaya para sa babaeng tulad ni Xiaono, nakasuot ng ganyang manipis na damit, hindi ba? Sa pag-iisip nito, biglang nagangat ng ulo si Han Sanchen at tumingin kay Xiaono, nga pala, ang lamig sa labas, ano ang dapat mong gawin? Gaya ng sinabi ni Han Sanchen, aalis na sana siya sa kama at bibigyan ng puwang ang alipin. Total wala naman siyang magawa para palamigan ang dalaga. Nang makita si Han Sanchen na bumababa, ang munting alipin ay halatang natarante saglit, "Sir, ano po ang ginagawa nyo? Ang lamig sa labas, pakisuyong manatili sa ilalim ng kubrekama dali, huwag kang lalamigan o sipon." Mabilis na ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang mga kamay, dahil lang sa lamig kaya kailangan mong mabilis na mapasailalim sa kubrekama, ayos lang ako. Matanda na ako. Hindi ako takot sa lamig. Sa sinabi nito, bumangon na si Han Sanchen sa kama. Sa hindi inaasahan, si Xiaono, ang babaeng ito, ay mukhang maamo at tahimik, ngunit sa katunayan siya ay napakatigas ng ulo. "Hindi sir, matulog ka na. Pumunta ka. Kaagad pagkatapos, nagsimulang pumasok ang dalawang tao sa kakaibang tug of war. Kinailangan ni Han Sanchen na pahigain si Xiaono sa kama, ngunit si Xiaono din ay napakatigas na hiniling kay Han Sanchen na umakyat at humiga, saglit na nagmahalan silang dalawa, nagkaroon ng pagkapatas, na walang sumusuko. Gayunpaman, sa gitna ng tug of war na ito, ang temperatura sa loob ng bahay ay naging mas malamig at mas malamig. Hindi banggitin na bahagyang nanginginig si Xiaono, maging si Han Sanchen mismo ay nagsimulang manginig ng bahagya. Hindi nakaimik si Han Sanchen, kung nagpatuloy ito, malamang nilalamig silang dalawa. "May panggatong ka ba sa bahay?" tanong ni Han Sanchen. Napatingin si Xiaono kay Han Sanchen ng kakaiba. "What I mean is, since we are all at a stalemate, why not get some firewood, let's make some fire, and then warm up." Sa ganitong paraan, ang temperatura sa loob ng bahay ay hindi bababa sa medyo mataas, at ang dalawang taong nakaupo sa tabi ng apoy ay hindi magpapalamig ng sinuman. "Hindi," umiling si Xiaono. Natarante si Han Sanchen, "Normal lang para sa iyo na manirahan sa isang lugar na tulad nito nang walang ibang mga bagay, ngunit talagang kakaiba kung walang kahoy na panggatong. Ang mga ugat ng mga pananim ay maaaring sunugin bilang panggatong, at may sapat na mga puno sa kagubatan sa labas upang putulin para panggatong, lahat ito ay mabubuting bagay para sa paggawa ng apoy, ngunit wala dito. Hindi ba ito medyo mapangahas?" Natila nakita ang pagdududa ni Han Sanchen, nagmamadaling ipinaliwanag ni Xiaono, ang mga kakahuyan sa labas ng nayon ay hindi pinapayagang putulin sa nayon, dahil kung walang malalaking punong iyon, sinabi ng punong nayon na ang aming nayon ay magiging ganito tuwing gabi, napakalamig ng panahon. So, hindi ka pwedeng pumutol ng mga puno para panggatong. Hindi ito makatuwiran ni Han Sanchen, ang ilang kakahuyan ay gumaganap ng papel sa pag-iwas sa hangin at buhangin, at totoo na hindi sila maaaring putulin ng sapalaran. Tapos yung parang straw pwede pang magsindi ng apoy, bahala na nga walang ganyan dito sa bahay, kahit meron, nahihiya si Han Sanchen na hayaan ang iba na magkaroon ng karangyan na gamitin ang mga ganoong bagay para magpainit ng apoy. Ang mga bagay na tulad ng straw ay madaling masunog, at ang temperatura na nabuo ng mga ito ay malapit ng abutin, gayunpaman, ang dayami ay masyadong hindi masisira upang masunog, kaya imposibleng gamitin ang mga bagay na ito upang gumawa ng apoy.
Kahit sinong may sentido komon ay alam na ang paraan ng pagsunog na ito ay maluho lamang. Sir, please don't worry about this. Pwede bang matulog ka na lang at magpahinga ng mabuti? Medyo nag-aalalang sabi ni Xiaono, natakot talaga siya na manlamig si Han Sanchen dahil dito, wala naman talaga akong problema, total medyo sanay na ako dito. Tautang. Nang matapos siyang magsalita, hindi napigilan ni Xiaono ang humikab. Hindi na nagsalita pa si Han Sanchen, tahimik lang itong nakatingin sa kanya, walang sinasabi. Nahihiyang hinawakan din ni Xiaono ang ilong niya. Han Sanchen ngumiti, ngayon ay oras na upang umakyat ng masunurin. Napayuko ang munting alipin sa kahihiyan, hindi ganito ang pakikitungo natin sa mga panauhin, kung hindi, pareho tayong nasa higan, ikaw sa dulong ito at ako sa kabilang dulo, sa ganitong paraan, magkaiba ang lalaki at babae, at ni isa sa kanila ay hindi marunong makitungo sa mga panauhin, nagyayelo. Ito, di ba medyo malaki ang ulo ni Han Sanchen? Na mag-isa, hindi pa rin magandang ideya na pumunta sa iisang kama. Walang paraan upang tretuhin ang mga panauhin sa pamamagitan ng pagtabi sa kanila. Nang makitang matigas ang ulo ng munting alipin, mas malaki ang ulo ni Han Sanchen kaysa sa dalawa, at medyo nanlumo siya saglit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!